Last year, 2025, January 2, ay pinasimula na naming mag-renovate ng aming munting tahanan kasi ang dami ng sira guys, lalo na sa taas. At syempre, lalong nagpapatagal ng ating mga plano sa buhay ay pag-ipon ng budget kasi hindi din biro ang budget ng pagpa-renovate ng bahay. Hindi pa sana namin ipagawa ng taon na yon kasi baka hindi magkasya yung ipon namin. Pero may mga pangyayari talaga na sinusubok tayo ng panahon. Alam nyo ba guys, yung ipon namin sa bangko na para sa renovation ay nakuhaan po ng almost 70k. So, nanglabig talaga ako sa bangko. Kasi, sino ba naman yung kumuha? Buti na lang ay nag-file lang ako ng report slip ata yun. Nag-fill up ako, mga 1 week, nabalik din yung pera. So, sabi ko ni Mister na go na, ipatrabaho na kasi natatakot ako pag may bagyo. Baka mag-transfer yung bubong namin doon sa likod ng aming kapitbahay. So, ayun, natuloy nga guys at natapos siya ng first week ng April. Nagsimula siya ng January. So, mga halos 4 na buwan din. So, medyo nagkasya naman. May unti pa rin na kailangan gawin pero carry lang. At least, nagawa talaga siya yung nawala na yung sa taas yan. Yung taas na yan. Kasi ang hirap guys, pag maintenance ng ganyan. Pag may butas yung bubong, ang taas kaya. So, lesson learned sa gustong magpa second floor. Dapat, hollow blocks na lang talaga. Wag na yung wood kasi mga 4 years lang ata yan. Naglast sa amin ng ganyan kasi maanay yung lugar namin at ayun, umakyat pa talaga yung anay sa taas. So, mini-tour tayo dito sa taas. Ito yung first room na ginawa naming bodega, mga anik-anik. Ito yung parang terrace kuno, pero parang hindi talaga siya terrace kasi ang taas ng, ayan oh, ang taas ng wall. Pag nakaupo ka, yung ulo mo lang yung makikita doon sa baba. Yan, ito yung room namin ni Mister. May ano pa to? Yan, ginawa namin ng mga bodega ng mga anik-anik. Yan. Naka-double wall tong kwarto namin at sa kabila. Pero yung sa may hagdanan, yung pinakita ko kanina, na ang dami ng butas-butas, hindi yun naka-double wall. Box ni ate. Kasi kinapos na kami noon ng budget. Segregate ko yan kasi may iba mabenta pa niyan. Tapos mga lumang damit, pamimigay ko yan. Ayan dito, konti lang naman. Kala ko madami pa at itong upuan. So, nag-start na ako pero hindi ko ito mapapakita sa inyo kasi ako lang yung camera woman. Sige guys. Sa part na ito ay gagawin namin itong dirty kitchen. At may hukay dyan sa gilid para sa maliit na CR o second CR na namin yan dyan guys. May CR doon sa loob ng bahay. Day 2.
Saka sa taas. Noong Sabado guys ay kumuha sila dito ng kahoy at ganyan ganito para sa CR. So dito pala yung kinuha nila against the light dito. Yan. May mga hindi pa ako nakuha dyan. Dito pala. So ito sa kabilang kwarto. Ayan. At dito ang ganda ng pagkatanggal nila guys kasi gamit na gamit. Ito pala yung anay. Kita nyo? Ayan. So ganito yung kapangit pag wood. Tapos maanay yung area. Hindi talaga namin naisip to na makaakyat dito. Sana naman lang ay niready na namin tong sahig for second floor. Hindi mo na pinagpatuloy yung taas kung kulang yung budget. So lesson learned sa mga gustong mag second floor na kaya namin noon nakapos ang budget. Dapat i-ready lang yung sahig na naka pang second floor na siya yung simento. Tapos unti-unti nang buuin yung sa taas. Huwag na ganitong kahoy kasi masyado siyang magastos. Parang 4 years lang ata to. 4 years ata to or mga 7 years.